mukhang malilintikan ang bagong panalong beauty queen. Ito po kasing, kaya siguro hindi masyadong familiar ang iba sa inyo dahil ang mga followers natin ay into politics. And this is parang showbiz, itong beauty pageant. Hindi kasi kasing tunog ng Miss Universe and even Miss World ang Miss Grand International. Hindi rin to ginanap sa Pilipinas. So, 'di ba, ang aabangan mo kasi talaga na pageant Miss Universe, lalo na kung pageant aficionado ka, even Miss World. Pero Miss Grand International, yan, sa Thailand pa ginanap. So, hindi siya ganun ka popular sa mga Pilipino na ang inaabangan ay politika. Pero syempre, sa mga bagong henerasyon and sa mga nakasubaybay sa showbiz, ay very popular na another pageant na naman ang successfully na nairaos, international pageant at Pilipino pa ang winner. So, Philippine pride talaga, just like Pia Horseback and Catriona Gray, itong pagkapanalo ng isang Pinay. At ang alam ko po, yung previous winner ng Miss Grand ay Pilipina rin. Paki-correct kung mali yung aking pagkaka-recall, pero alam ko Pilipina rin yung. Alam niyo ba yung Thailand, hindi naman yung mga tao or ang mga Thai, pero ang mga organizers ng pageant in Thailand, umay na sila sa mga Pinoy. Lagi na lang Pilipina lagi na lang Pilipina. Ano magagawa nyo? Nagkakabuklod-buklod ang mga Pinoy di ba? Mahilig tayo sa beauty pageant. Kailangan ng mga Pinoy ng affirmation na magaganda ang lahi na. Insecure ba tayo mga ating? Bakit kailangan may mapatunayan tayo na magaganda ang mga Pilipino, di ba? Pero iba naman ang itsura ng mga ng mga beauty queens sa typical na itsura ng Pinoy, okay? Ang average height ng Pinoy nasa 5 nga lang sa pagkakaalam ko sa babae. Mas marami pa nga ang mas below 5 feet, right? Sa lalaki mga 5'5", 5'6", ganyan. Ito mga sumasali ng pageants, mga yung iba dito 6-footer, mga ating, at hindi naman normal sa Pinoy ang matangkad. And even yung matatangos ang ilong. And here are some of the beauty queens in the Philippines na mga nalahian na mostly ay nananalo sa beauty pageants. Tapos, syempre, ang itsura ng mga Pinoy, hindi naman katulad ng mga kapitbahay natin in Asia, ng mga chinito at chinita, di ba? Ang mga Pinoy, malalaki ang mata, may talukap. Yung iba, monolid talaga, lalo yung mga Koreans, Chinese, ganyan, Japanese. So, parang itchapwera nga tayo kung tutusin eh. Ang mga kapitbahay natin in the Southeast, mostly dikit-dikit, right? Nasa kontinente ng Asia. Ang mga bansang yan, no? Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, ganyan. What else? Yan. Malaysia, so on and so forth. And even China, di ba? Nasa iisang kontinente. Ang Pilipinas, itchapwera naman, hiwalay naman tayo sa kontinente ng Asia eh. Tapos iba pa itsura natin. So, feeling ng mga kapitbahay nating Asyano ay hindi naman Asyano ang itsura ng mga Pinoy, iba naman eh. Ang mga Asyano, ganun. O tapos mga Pinoy na to, lalaki naman ang mga mata. Inggit nga sila actually sa mata natin, kaya marami nagpaparetoke ng kanilang eyelid para deep set ba? Ba? Maganda kasi lagyan niya ng makeup, kita. Unlike nung mga Asyano, mga chinito lalo na nilagyan mo ng kulay, pag mulat ng mata, disappear kasi natabunan nga nung kanilang nakatakip na lid or something. But yeah, yun nga, insecure. Lagi na lang Pilipino, lagi na lang, hindi na nanalo yung ibang mga bansa sa Asia. Tapos sila, insecure din sila sa atin kasi dual, bilingual tayo. Okay? Matatas tayo sa wikang Ingles. And even nga itong si Emma Tiglao na nakakapanalo lang, ay parang edge nga kasi natin yan pagdating sa Q&A, right? Na kaya nating sumagot ng matatas sa wikang Ingles, na-colonize naman tayo ng Kano. Yung ibang kapitbahay natin, hindi naman nila priority ang magpakadalubhasa sa lingua franca or yung wikang Ingles nga. Diyan sila hirap. Kaya iba nagkakaroon pa ng translator ng, 'di ba, may kasama pa sa stage na magta-translate ng isasagot, even yung mga Latino na yan, Latina na magaling naman magsalita sa wikang Ingles pero nga gusto nila na sigurado, right? Kasi you buy time when you have translator. Habang tinatranslate yung una mong sinabi, nakakapag-isip ka ng follow-up na sagot mo na pampaganda ng sagot mo. Ang mga Pinoy hindi ganyan, ratatat na sa pag-i-English.
Insecure ang mga kapitbahay natin actually sa ating mga Pinoy na bihasa sa wikang Ingles, okay? Na isang edge natin sa pag-apply ng trabaho at pagpanalo sa contest. Pero kaiba kay Pia Wurtzbach at saka kay Catriona Gray na mga Miss Universes natin, na mga sikat din na beauty queen. Itong si Emma Tiglao, madaling tanda ng apelyido, 'di ba may Bobby Tiglao na DDS? O baka kamag-anak niya yun. Itong si Emma Tiglao, actually Pinay beauty na may pagka-Asian din kasi mukhang chinita rin siya. Hindi nga siya hindi tayo talaga feel lalo na ng ibang mga Thai organizers. No, yan lagi na lang Pinay, laging Pinay. Hindi siya feel ito si Emma Tiglao, hindi to feel ni ni Nawat, yung lalaki na Thai na I think siya yung organizer ng Miss Grand International. Pero siya pa rin naman nanalo. Walang choice yung Nawat. Bubbly masayahin, magaling sumagot, matangkad, di ba? Magaganda ang mga ginamit, gown and costume and whatnot. And may X factor, may pleasing personality. And actually tuwang-tuwa ang mga Thai kay Emma kasi 'di ba pinipilit din niya magsalita ng ilang Thai words and phrases. And bigay todo rin sa mga interview. So, kaya lang ito ay mukhang Duterte supporter. Kung hindi man, binatikos ni Emma Tiglao ang korupsyon ng Pilipinas. Yun yung kanyang sagot sa Q&A na ang lala ng korupsyon. Right? Hindi naman sinabi sa Pilipinas, pero kasi nga, napapanahon Okay, kahapon yung pageant, usapin pa rin yung flood control. Everyone is aware, even yung mga vloggers na hindi naman politics ang content, aware sila about the names of Zaldico and Martin Romualdez. And of course, pilit-pilang pinipigil yung di ba? Pero na umabot sa pangalan ni Marcos Jr. ang issue ng corruption. Pero kung nag-iisip ang mga Pilipino, alam na agad na hindi naman mangyayari to kung, di ba, kamay na bakal ang leader. Kung merong mapaparusahan, kung merong makukulong, may matatakot gumawa ng corruption. Kung, di ba, mahigpit na leader, decisive, and not necessarily domineering. But yeah, kung matigas ang leader at kinatatakutan, hindi lang ginagalang, hindi lalala ang korupsyon sa Pilipinas. So, hindi naman pwedeng aalisin sa isip ni Emma Tiglao ang issue ng corruption kasi it's a no-no nga, lalo yung politics pagdating sa pageant. Mahirap sumagot ng pagki-criticize in politics sa mga contest kasi pwede ka talagang matalo, malay mo may politikong judge. Babawasan ka guilty of corruption ang most of the politicians, right? Even yung organizer na yan, kung binibigyan naman, ini-sponsoran naman yan ng mga politiko, like kung saan gaganapin yun, di ba? Kung gustong ganapin sa Thonburi District or saan pa, sa kung ano mang district in Thailand, nalimutan ko na yung ibang district, marami yan. 50 yata na district meron. So, baka mamaya, di ba? Even sa Pilipinas, kung gustong ang pageant ay sa Mindanao o i-sponsor ng politiko somewhere in Mindanao ang contest mo o kung sa Pasay or maybe in QC, right? Or maybe in where ba? Say in Bulacan. Kung ikaw organizer ng contest at doon ka sa syudad ng isang politiko, malay mo bigyan ka rin niya ng di ba, ng budget. Marami ka rin nilalapitan. Usually, politiko ang nilalapitan for sponsorship. Ay, naku, wala kaming budget. Kulang ang gagastusin namin for stage, for papremyo, for pagkain, for, di ba? For the logistics. Lumapit tayo kay congressman, kay governor, kay senador. Tapos babanat ka ng politics, talo ka Ayaw mostly ng mga organizers, nakakantiin yung mga politiko or may masasabing against sa mga politiko. Yung si Sisa Virus, nakikita ko yan laging nagda-judge sa mga beauty pageants. Noon si Sisa Virus, kaya nga feeling beauty queen niya, matangkad pa naman yan. Gandang-ganda ako dyan noon, nakikita ko yung nagda-judge sa mga beauty pageants, si Sisa Virus. Okay nang dilaw pala. At least nung 2020, nung panahon ni Ngoy Ngoy, dilaw si Sisa Virus. Anyway, ay bumanat itong Emma Tiglao ng there's so much corruption, kuning-kuning.
Pati pa yung may tanong pa sa kanya about scamming, right? Sinabi ni Emma Tiglaw na, I hope one day, di ba, hindi na rampant yung scamming para hindi na kailangang mang-scam ng ibang tao para lang makasurvive. Magaling yung coach nitong si Emma, so saludo. Pero iniisip po ni Miss Maharlika na, kasi nag-share siya ng post, basahin ko yung pinost niya, na baka ito ay mapag-initan ni Ma'am Shi. Alam niyo naman si Ma'am Shi, insecure sa mga magagandong. Lalo pat may lahi. Baka to si Emma Tiglaw, may konting lahi. Mali natin, may dugong incheck ito or something. Kasi ganun yung mata niya eh. Pero, yeah, tapos matangos din naman ng ilong. Sabi ni Miss Marlica, panalo ang sinabi ni Emma na about corruption, pero baka magurgur ng Vangag Polboronic administration. Ito kasi sinabi ni Emma, my heart aches for my country. Aroy, Pilipinas bilang tinukoy talaga. Nasasaktan ng puso niya, baby, ganon. Drowned by corruption, ating hindi lang pala drowned by flood because of the ghost flood control projects. Nilulunod ng korupsyon ang bansa natin. Abay, pinarating pa ni Emma sa Thailand. Lagot ka talaga kay babaeng ahas. For the lives lost to earthquakes and typhoons, kasi nga po, ang earthquake, hindi naman natin mapipigil, ang hirap naman ma-predict, no? I think wala pa namang technology to predict earthquake, pero syempre may mga signs, di ba? Doon na lang tayo magre-rely. Pagka nagliliparan ng mga ibon, parang nagmamigrate, or umurong yung tubig ng dagat or something, kapag may kaunting tremor or whatever, kapag may mga lumalabas na mga insekto na parang hindi natin malimit makita, pero parang, di ba ganoon, kapag may changes in the weather and whatnot, pati din sa mga bagyo. So kung hindi nga naman baha ang korupsyon, baka hindi naman ganoon karami ang magiging di ba, casualties ng mga kalamidad kung mabilis kumilos ang mga leader, ang mga public servants, mga politicians, maiiwasan, no, mami-minimize kung hindi man maiwasan yung, di ba, yung mamamatay sa gutom, sa lamig, ganyan, o kaya mabilis yung, di ba, yung tawag dyan, yung pag-rescue, hindi lang sa binabaha, kundi sa mga natabunan ng mga gumuhong building and whatnot. Kung hindi nakukurakot ang ayuda, relief goods, mga tulong, foreign aid, or kung ano pa man yan, hindi na ibubulsa, right? Mabilis makaka-recover ang Pilipinas sa mga disasters na ganang kalamidad. Kaso mo, hindi lang naman corruption sa mga tulong at kabagalan din sa pagtulong sa mga nabibiktima ng kalamidad. Kaya nga, di ba, konting ulan, baha agad dahil nga yung mga proyekto ay kinurakot. Sa lindol, hindi naman magiging marami ang casualties kung ang buildings na pinagagawa ay, di ba, hindi marupok o hindi nakukurakot din or what. So, nasasaktan daw ang kanyang puso, mga ating, na ang Pilipinas ay nalulunod sa corruption. Ay, sino ba ang aaray kapag may corruption? Sino ang kilala ng ibang bansa na leader ng bansa na sinasabi nitong beauty queen? Alangang kilala nila si Zaldico, alangang kilala nila ng mga, di ba, ng mga foreign leaders, ang mga Deskaya. Or ang kilala ng mga foreign countries, ang leader ng bansa na pinanggagalingan nitong beauty queen na nagsabing nasasaktan ang puso niya dahil nalulunod sa korupsyon ang bansa niya. What country is that again? Philippines. Who's the president? Alam niyo mga kababayan, ang mga beauty queens, nagkakaroon sila ng courtesy call, right? Sa presidente. Pag nanalo, pag uwi ng Pilipinas, magse-celebrate ang mga Pilipino, ganyan na nakagawian sa atin, di ba? May mga motorcade, may welcoming ceremony, may kaway-kaway thingy, ganyan. And then dediretso sa palasyo, magpapapicture sa presidente, di ba? Pasasalamatan ng Pangulo for inspiring the people, for representing the Philippines, ganyan. So, imi-meet ni Emma Tiglaw pag uwi ng Pilipinas ang presidente. Ay, ang banat niya ay kurakot ang bansa namin, lunod sa korupsyon. Alam niyo, may isang beauty queen na dalawa yung naging courtesy call niya. Kilala niyo kung sino? Miss Universe. So, nakipag-meet
Ang Miss Universe na ito kay Ngoy Ngoy at nakipag-meet din kay PRRD. Kilala niyo? O comment sa comment section. May picture siya with Ngoy Ngoy at may picture siya with PRRD, ang isang Miss Universe na winner na Pilipina. Pero kitang-kita yung kaibahan doon. Despite na parang niligawan pa nga ni Ngoy Ngoy ang beauty queen na ito, pero ang picture nila, the president and this beauty queen, may nakasagot na ng tama, plus 5 points. Ay, nakatayo lang, side by side, at saka may gap pa nga eh. Pero ang picture ng beauty queen na ito, and correct kayo dyan, si Miss Pia Wurtzbach, ang picture nito with PRRD ay talagang intimate, magkadikit, selfie, pang ganon, di ba? Talagang ang ganda ng kanilang picture ni Pia and ni PRRD. So, siguro in a way, mas feel ni Pia na in good hands naman ang Pilipinas with PRRD despite na Pink Cloud. Mga beauty queen kasi, syempre, kayang bumayad ng kakampinks noon and ng mga dilaw ng mga artista and beauty queen para sa kanila sumama, right? O, ang mga Duterte naman, hindi naman ganun eh. Wala namang pera sa Duterte, di ba? So, yun. So, ito pa lang si mga kababayan. Kaya di ba? Parang, yeah, courtesy call, pero mas si PRRD siguro, at saka ganun din naman yung na-observe ko eh. Iba yung charisma ni PRRD pag na-meet mo in person. Despite na pala mura, pero sa personal, hindi siya ganun, hindi siya basag ulo, right? Basag ulo lang siya sa media na bias at sa mga politikong kurakot at kalaban niya. Pero when it comes to ordinary people, di ba, charming si PRRD and magiliw at mararamdaman mo yung kanyang yung kanyang father figure effect, no? Parang ganun. So, pero syempre, ibang-iba ang pumalit kay PRRD at wherever you go, pinag-uusapan, lalo panahon ng tag-ulan na tag-bagyo, di ba? May bagyo na naman sa Pilipinas, tinamaan yata ang Capiz, ang Western Visayas. Mag-ingat po kayo dyan ha, mga kababayan. Grabe ang baha sa Capiz. Right? Biro mo yun. I mean, hindi naman supposedly bumaha yan ng ganun dahil nga marami namang bulubundukin in Capiz or Rojas City. Ay, Rojas City. Parang taga ron si Marimar, Rojas. Anyway, yan hindi lang pala kamay nilaan ang binabaha all over the Philippines kasi nga kalat sa buong Pilipinas ang korupsyon. So, hindi maalis sa isip ni Emma Tiglaw na ganun ang nangyayari at baka nga may natanong sa kanya na ganyan ang kailangan niyang sabihin, kailangan niyang sagutin, na ang usapin tungkol sa corruption or something, which napakahirap pong sagot yan. Pag yan ang sinabi mo, kiss ka sa contest, talo ka. But she won! And therefore, kailangan niyang i-meet si Marcos Jr. sa Malacanang pag-uwi niya ng Pilipinas. Kaso mo mukhang si Emma Tiglaw ay DDS. May picture pa si Emma Tiglaw na merong logo ng Bring PRRD, Bring Rodi Back Home. I don't know, maybe someone edited this for her. Pero di ba may Bring PRRD Home pa siyang profile photo. Siguro, I don't know, maybe some netizen did it, right, for her. Baka naman may gumawa lang nito. Ay, wait. Posted nung August 25, September, October. So that was almost 3 months ago. Duterte supporter siya. Actually, inaway-away si Emma Tiglaw dahil na DDS daw. Pwede ba wag nang i-diminish yung pagiging DDS and fake news peddler ni Emma Tiglaw? Like, please girl, you can talk peace and support a murderer. Inaaway ng mga kakamping si Emma Tiglaw kaso mo nanalo. Ano ba yan? I don't get the Emma Tiglaw hype. Emma is literally a DDS. I'm rooting for Anita. Kita mo yung ibang well, sometimes ma-appreciate mo yung ganda ng ibang bansa. Maybe Anita is from Venezuela or something. Pwede na si Emma sa first runner-up. Ay, ending siya ang nanalo. Aray. So, ayaw ng mga kakamping pala kay Emma Tiglaw dahil ano sabi ni Yuchang Dinip sa akin ko lang mga babayan. Dahil pala sa post ni Queen Emma na free Rodi, kaya nag-aalboruto ang mga monyo. Pues, congratulations ka DDS, Her Royal Highness, Miss Grand DDS Emma Tiglaw, bao mga warka. Ano ba yun? Pag-inggit pikit. DDS na si Emma. DDS kaya si Emma Tiglaw. Paano siya pupunta ng palasyo? Antay Duterte ang palasyo.
magpa-picture kaya si Botod. Alam mo Botod, ako nasasabi sa'yo, well siguro out of pakonsuelo or anong tawag diyan ganyan, plastikan, I don't know. Dahil nga nakagawian na ang courtesy call ng mga beauty queens pag-uwi ng Pilipinas sa palasyo, so malamang ipapatawag ni Marcos Jr. ito for pakonsuelo de Bobo or something kasi nga ganun ang nakagawian. O, picture-picture, tas uwi na. Emma Tiglao, Miss Grand International, tumayo ka lang ng diretsyo, ha? Huwag kang intimate. Although, ang kanyang personalidad ay mukhang masayahin, magiliw, walang pinipili, di ba? Friendly ito si Emma Tiglao, kaya giliw na giliw sa kanya ang mga Thai. Tuwang-tuwa, lagi siyang tanungin. Game na game, ganon. Bubbly, okay? Oh, pero nung Q&A na, seryoso na. Ano kaya mangyari mga kababayan? Si Marcos Jr. lang ang magwe-welcome kay Emma Tiglao sa palasyo or baka hindi pa nga niya ito i-welcome? Mapilitan ba magpa-picture si Liza Maluwang kay Emma Tiglao, the new Miss Grand International? Hindi man kasing popular ng Miss Universe. Baka yun ang gawin nilang alibi. Hindi naman yan Miss Universe or Miss World. Huwag na natin i-invite sa palasyo. Pero ako na nag-a-advise sa'yo, Liza Maluwang, kung ayaw mong magmukhang katulong, huwag kang tumabi sa mukhang amo. Kung ayaw mong magmukhang palaka na kulubot, huwag kang tumabi sa Diyosa. Tama? Nung mga nakaraang pa-picture mo with the beauty queen, sino ba yun? May mga iba pang mga, I think yung mga sumali ng Miss Universe. Diyos ko po, nasa gitna pa yung impacta. Mukha ka nang binayon, tatangkad pa ng katabi mo, kulubot ka pa. Okay? Laki pa ng tiyan mo, I don't know kung gaano katakot-takot na edit ang ginawa para huwag talagang masyadong malayo yung agwat ba, ganda, tangkad versus kulubot, pandak. I don't know kung anong edit ang ginawa para hindi masyadong malayo yung itsura ni Liza Maluwang. Sino ba si Liza Maluwang, ate? Right? Oh, tapos alam mo naman, moms, ang mga gusto ni Wick Jr. ay ang mga may lahi, di ba? Beauty queen material. Tapos ikaw native na manok from Kabisayaan. At mukhang itchapwera ka pa nga sa angkan ninyo noon. Ikaw daw yung puritang angkan ng mga arangeta ba? Anghilita, ano ba? Purita side raw yung sina Lisa Maluwang eh. Oh, magpa-picture kaya ito kay Miss Emma Tiglao? Or warla-warlahin niya ito? Baka mamaya ma-dethrone pa ito mga ating, ha? Baka mamaya i-backfight pa ito ni Liza Maluwang, right? Hindi kaya si Emma Tiglao ay magaya rin kay Regal Oliva? Baka ma-recruit din ito? Para huwag lang pag-initan? Huwag kayang magbago ang paninindigan ni Miss Emma Tiglao sa usapin ng korupsyon? Ano sa tingin niyo mga kababayan? DDS ba si Emma Tiglao? Duterte supporter? Baka mamaya kontsabahin ni Butod Sinawat yung Thai. Dethrone mo yan. What do you think? Pa-comment niyo po sa comment section at pag-like at subscribe din po kayo.